Ang laban sa gitna ni Flashy Flash, Hellfire Flame at Galewind. Ang napakatinding tagisan nila ng kanilang mga ninjutsu at ng kanilang mga in-improve pang mga techniques. Dito din natin makita kung gaano kataas ang battle IQ ni Flashy Flash to the point na hindi lang basta-bastang ang pagpatay sa dalawang ito ang kanyang target. Meron pa siyang ibang purpose, kasabay naman ng complete and 100% monsterification ng dalawang ito na magpapahirap sa kanya. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakay natin sa video na ito. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Konting recap mula sa previous chapter ay nakita nga natin na inatake na ni Flashy Flash itong si Galewind. However, nagawa niya yung maiwasan ng napakadali habang tinatawanan pa itong si Flashy Flash. Dito pala'y kilala nitong si Hellfire Flame at nitong si Galewind kung anong tunay na identity ni Flashy Flash. Ito daw ang nag-iisang survivor sa pinakahuling graduation class sa loob ng Ninja Village, na ang 44th graduation class na binabansagan nga ngayon na ang The End. Dahil yun ang pinakahuli na batch ng ninja production na nakreate mula sa village nila. Na alam ko naman guys na kung nanonood kayo lagi sa ating channel at sa ating One Punch Man chapter reviews, dapat alam nyo na yun dahil natalakay na natin yun sa isa sa mga advanced chapters na na-review natin. Nang ma-realize nitong si Flash na nanggaling din sa Ninja Village ang dalawang ito, ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang umatake dito kay Hellfire Flame na nagawa naman itong si Hellfire na i-block gamit ang kanyang sandata. Dahil dito nagkaroon ng napakatinding exchange of blows sa gitna ng dalawang to. Hindi sila tumigil hanggang sa dumating ang punto na nakakreate na sila ng parabang isang barrier ng mga atake, ng isang literal na shockwave mula sa impact ng kanilang mga atake. May kita din natin dito guys na confident at talagang may tiwala itong si Galewind dito kay Hellfire dahil hindi siya nangingialam. Hinahayaan niya na magkaroon ng sagupaan sa gitna ng dalawa at hindi niya pinapakialaman ng duelong yon. Pero dito ay biglang ginamit na ni Flash ang isa sa kanyang mga techniques, ang Wind Blade Kick. However, since mga ninjas nga din ang kalaban niya, napakabibilis din talaga ng kanilang movement speed. Nagawang maiwasan ni Hellfire ang ginawa niyang sweeping kick na yon at itong si Hellfire pa ang nag-launch ng kanyang sariling counter-attack ng kanyang Flame Blade Kick. At kung papansinin natin dito guys, napakatindi talaga ng details ni Murata pagdating sa pag-create niya ng mga graphics sa mga laban. Dahil sa pamamagitan ng ginawang Wind Blade Kick nitong si Flash, ay nagawa niyang mapatay ang iilan sa mga torch na nagbibigay sa kanila ng ilaw. However, sa pagka-atake naman nitong si Hellfire, nagawa niyang maibalik ang mga apoy nun, being na ang attribute nga nitong si Hellfire ay mismo ang apoy din. Luckily, kahit papano nakaiwas naman itong si Flash sa ginawang atake sa counter-attack ni Hellfire. Ang problema lang, habang tumatakbo siya at nagli-leap pa itaas, napansin niya na may nag-aantay sa kanyang parabang sang spiderweb. Tinangka niyang umalis, pero nakatali at nakadikit na ang kanyang kamay at ang kanyang katana sa spiderweb na ito. Yun pala ay ang isa sa mga sandata sa mga arsenal naman nitong si Galewind. At hindi ito basta simpleng sapot lang ng gagamba. Ito pala ay mga steel wires. Sa pamamagitan ng steel wires na ito na kinreate ni Gale ng parabang isang spiderweb, ay tinatangka niyang hatakin ito pabalik sa kanya habang ini-slice ang lahat ng mga bagay na nasasakupan at madadaanan nito. Buti na lang at napakabilis din talaga ng instinct nitong si Flash at nagawa niyang maiwasan ang lahat ng steel wires na yon habang nire-regain ang kanyang footing. Dito'y pinagbantaan siya ni Gale na sayang daw. Konting pagkakamali lang daw sana at pera-peraso na sana ang katawan nitong si Flash. Habang inoobserbahan naman ni Flash ang kanilang battlefield, napansin niya na halos pinuno na ni Galewind ng lahat ng steel wires ang buong lugar na kanilang pinaglalabanan. Wala siyang matatakbuhan at hindi din siya basta-basta pwedeng gumalaw ng hindi nag-iingat. Na lahat pala parte lang ng plano nitong si Galewind. Ayon kay Galewind, wala nang tatakbuhan nitong si Flash. Pwede siyang tumakas ng tumakas pero kahit anong gawin niya, hindi siya makakalabas sa loob ng passage na ito. Para daw itong isang insekto na kailangan na lang mamili kung masusunog ba siya o kung magpapahuli siya sa sapot ng gagamba. Isa ito sa mga naisip na strategiya nitong si Galewind, knowing na alam talaga ng lahat ng individuals, especially ng mga nanggaling sa Ninja Village, na napakabilis talaga ni Flashy Flash. Meron siyang unmatched speed na talagang kahit na sino, maging sa mga nauna pang mga graduation class ay hindi basta-basta matatapatan. Kaya naman sa pamamagitan ng patibong na ito ng kanyang steel wires na ipinalibot niya na sa buong passage, hindi basta-bastang mayu-utilize nitong si Flash ang kanyang movement speed.
However, nagulat na lamang silang dalawa nang imbes na tumakbo or mag-isip pa ng strategiya itong si Flash ay agad itong sumalubong at sumugod papunta sa kanilang dalawa. Ang ginawa pala ni Flashy Flash ay inisa-isa niyang wasakin ang buong paligid gamit ang isang spiral movement na parabang inikot niya, talagang nilibot niya ang buong passage. Winasak niya ang lahat ng bagay na nadaanan niya. Dahil dito, hindi na-utilize nitong si Gale ang ginawa niyang mga patibong. Hindi na nagawang pigilan ang movement ni Flashy Flash. At ngayon, itong si Flashy Flash naman ang nag-aatake. Siya naman ang nasa offensive at itong si Hellfire at si Gale naman ang nasa defensive. Dahil dito, unti-unting nawasak ang buong passage at habang nagbabagsakan ang mga debris, dito na-realize at naisip ni Gale kung ano talaga ang ginawa ni Flashy Flash. Imbes na atakihin niya ang mga steel wires na alam niya na pwedeng sumira pa sa kanyang sandata, ang winasak nitong si Flashy Flash ay ang buong passage mismo. Ang literal na mga dingding, ang buong ground and concrete na nakapalibot sa kanila. At sa pamamagitan nun, kahit pasabihin natin na malakas at delikado ang mga steel wires nitong si Gale, hindi niya mapapakinabangan kung wala naman yung kinakapitan na kahit nano. Ininsulto pa nga dito nitong si Flash ang dalawa habang sinasabi na kahit na daw nanggaling sila sa Ninja Village, hindi niya inaasahan na ganito sila kababa to the point na makikipagtulungan pa sila sa mga monster para lang patayin siya. Pero hindi pa naman pala nagsisimula man lamang ang laban. Sa pamamagitan ng isa pa sa mga patibong na isinagawa nitong si Gale, biglang nag-flip ang kinatatayuan nilang block. At sa pamamagitan nun, nakarating sila sa parabang isang underground na cliff sa isang napakalalim na bangin. At hindi lang yon, habang unti-unti silang bumabagsak, hindi na inaksaya pa nitong si Flash ang pagkakataon. Agad siyang sumugod. Nilapitan niya agad itong si Gale at itong si Hellfire na dahilan kung bakit ginamit agad din nitong si Gale ang kanyang steel wires para pigilan itong si Flashy Flash. Nag-launch siya ng multiple attacks dito kay Flash, however napakadali niya yung naiiwasan at na-e-evade habang unti-unting nilalapitan pa rin ng dalawa. Sabay niyang inaatake ang dalawa ni Hellfire at nitong si Gale, subalit napakalakas din talaga ng dalawang ito. Nagre-retaliate ito at naglo-launch ng kanilang combination counter-attack na ang paghahalo ng attributes ng kanilang technique na ang tinatawag nila na Tempest Blade Kick. Buti na lamang at naiwasan pa rin yun itong si Flashy Flash. Pumunta ito sa likuran nila at nag-launch ng isang slash. Pero naiwasan din yun ng dalawang ninja na nagpapakita lang na talagang almost evenly matched talaga ang tatlong ito until malaman natin mamaya kung anong plot twist. Dito ay unti-unting pabagsak itong si Flashy Flash sa ilalim ng bangin, subalit ginamit niya ang kanyang katana. Itinusok niya ito para may matungtungan siya. Napaka-relax na relax at napaka-confident nitong si Hellfire at nitong si Gale habang sinasabi na pinilit daw nilang agawin at nakawin ang lugar na ito sa iba pang mga monster dahil ito ang lugar kung saan nila papatayin itong si Flashy Flash. At hindi nagtagal, nagsimula na naman nga ang sagupaan sa gitna ng tatlong ito. Nagsimula silang magbakbakan ulit at dito na i-reveal kung ano ang kanilang disaster level. At this point guys, disaster level demon pa lang ang dalawang ito. So meaning napakahina nila. Alam natin na napakadali silang mapapatay nitong si Flash. Pero for some reason ay hindi sila agad pinapatay ni Flash dahil nagpapaka-cautious pa siya. Nagpatuloy ang sagupaan sa gitna ng tatlong ito knowing na napakabibilis ng movement speed nila para bang hindi na sila makita sa ginagawa nilang bakbakan. Almost as if gumagalaw ng mga linya na lamang makikita natin dito at nagkakaroon ng napakatinding exchange of blows sa kanilang mga ninjutsu. Habang nagpapatuloy ang laban na ito ay tinatanong nitong si Flash kung sino daw ba ang nag-hire sa kanila. Sinong nagbayad sa kanila para patayin nitong si Flash? Hindi naman agad sumagot ang dalawa. Nagpatuloy ang laban, ang habulan at ang walang humpay na palitan nila ng mga atake hanggang sa dumating ang punto na kahit papano nagkaroon ng konting break at sinagot siya nitong si Gale na ang nagbayad sa kanila, ang kliyente na gusto siyang ipapatay ay ang King of Organs. However, hindi dito natuwa itong si Flash. Nagtaka siya. Kahit alam naman niya kung anong totoo, nagpanggap siya para lamang insultuhin ang dalawang ito. Sinabi niya na hindi yun pwede. Imposible daw yun. Dahil unang-una sa lahat, pinatay niya na ang King of Organs. Paano pa daw yun makakapagbigay ng isang order ng isang utos na ipapatay siya kung gayong nauna na nga niyang patayin ng taong yun? Nang dahil dito gulat na gulat itong si Gale Wind at hindi siya makapaniwala. Dahil hindi lang yun, napakarami pa ng iba pang mga kliyente ang pinatay nitong si Flash na mga naguutos din na ipapatay siya, na i-assassinate siya. Binanggit niya ang lahat ng pangalan ng mga big shots na yun. Napakarami nito guys. Ang Invincible Pirate Captain na si Devil Storm, ang Phantom Thief na si Chimagura,
ang heart collector na si Burigura, ang drug kingpin na si Harold, at napakarami pang ibang mga big shots. Idinagdag pa nitong si Flash na although hindi siya nag-create ng kahit anong announcement, hindi siya nag-iingay, hindi siya gumagawa ng kahit na anong balita, pero tuwing mayroon siyang free time, tuwing may pagkakataon na tapos na siya sa kanyang hero activities, ginagamit daw niya ang spare time na yon para patayin ang lahat ng individuals, ang lahat ng assassin at ang lahat ng mga kliyente na gusto siyang ipapatay. Kaya naman ngayon tinatanong niya itong si Hellfire at itong si Galewind kung sino ba talaga ang salarin sa pagpapapatay na ito sa kanya. Sino daw ang kliyente ng dalawang assassins na ito? Dahil matapos daw niyang patayin si Hellfire at itong si Gale, isusunod niya agad directly ang kung sino mang taong yun na nasa likod nito. Na sinagot naman ng dalawa na okay lang daw pala, walang problema, hindi sila natatakot at mas natutuwa pa nga daw sila. Dahil ang lahat ng mga pangalan na yon na binanggit nitong si Flash ay ang lahat din ng mga susunod pa nilang mga target. Meaning matapos daw nilang patayin itong si Flash, ang lahat ng mga pangalan na yon ay hindi na nila kailangan pang pagtrabahuhan dahil pinatay na yon ng target na kaharap nila ngayon. At hindi na sila nag-aksaya na naman ng oras, nagpatuloy na naman ang bakbakan sa gitna ng tatlong ito. Nagpaikot-ikot ang tatlo gamit ang kanilang napakabilis na movement speed paikot sa tulay na ito na kung saan nagaganap ang kanilang laban. Pero na-share din dito ni Gale habang naglo-launch siya ng mga atake dito kay Flash na isa din sa mga rason nila kung bakit tinanggap nilang makialiyansa sa mga monster is that gusto nilang maging hari sila, gusto nilang sila ang mamuno sa mundo, gusto nilang mangibabaw sila maging sa iba pang mga heroes. Dahil ang iba daw na mga nanggaling sa Ninja Village na mas malalakas pa sa kanila ay humaharang din sa kanilang mga plano. Habang naglaland ng isang napakasolid na sipa sa kaliwang parte ng katawan nitong si Flash, ay sinasabi ni Gale na papatayin daw nila ang lahat ng ninja dahil isa daw ang ninjutsu sa pinaka-troublesome na mga teknik na pwede nilang makaharap. Pero in-explain naman sa kanila ni Flash na hindi lang naman daw sa loob ng Ninja Village nanggagaling ang mga ninjas. Meron pang ibang mga ninjas sa labas ng village nilang yon. Tulad na lamang ng iilan pang mga ninja types na nasa loob ng Hero Association. Pero ang naging sagot sa kanya ni Hellfire Flame, walang kwenta yon. Walang panama ang lahat ng mga ninja na nanggaling sa labas ng Ninja Village dahil ibang klase daw ang pinagdadaanan na training sa loob ng village nila. Nagsimula na naman ang dalawang ito sa pag-create ng kanilang compounded attribute attacks kontra kay Flashy Flash. Habang naglo-launch ng Gale wind attacks itong si Gale, naglo-launch naman ng mga flame attacks itong si Hellfire. Kaya naman kahit nabablock nitong si Flash ang mga atake nila, ang mga impact naman nito ay nagre-release din ng kanilang mga attributes na nagdudulot din ng significant damage dito kay Flash. However, ginagamit na ngayon ni Flash ang kanyang immense na speed. Nagawa niyang matakasan ng dalawang ito habang nagde-deal pa ng damage sa kanilang dalawa. Pero hindi niya ito pinatay agad, para bang iniinsulto na naman ito ni Flash habang nagiiwan ng mga maliliit na sugat sa kanilang mga pisngi. Napakakalmadong naglalakad ngayon itong si Flash habang tinatanong ang dalawa kung yun na daw ba ang top speed nila. Kinabahan at nainsulto naman ang dalawa. Pero ang tinanong sa kanila ni Flash, natatakot daw ba sila? Natatakot daw ba silang mawala ang kanilang humanity kaya naman hindi pa nila ginagamit ang kanilang full extent? Dahil since nakipag-alyansa na nga sila sa mga monsters, for sure, meron na silang monsterification. Granted na sila ng monster powers. Kaya ang tanong ni Flash, bakit hindi pa nila yun gamitin kung kailangan talaga nila yun para patayin siya? Na actually, totoo pala. Natawa na lang ang dalawa habang sinasabi na alam naman daw pala ni Flash na may itinatago pa silang alas. Ayon naman kay Flash na figure out niya ang bagay na yon nang mapansin niya na bigla na lamang daw nag-switch ng locations ang dalawang ito. Dahil kung iisipin natin guys, kung babalik tayo sa passage, meron silang advantage doon dahil unang-una sa lahat, masikip ang labanan at magagamit talaga doon ni Gale ang kanyang mga steel wires. Kahit pasabihin natin na unti-unting wasakin ng wasakin nitong si Flash ang kanilang passage, magagawa pa rin naman yung ikabit ng ikabit sa panibagong mga layers. Ang assumption nitong si Flash is that nag-switch sila ng locations sa isang mas malawak na battlefield dahil hindi pa nila na-master ang kanilang monster forms. Hindi pa nila gaano na-a-adjustan ang kanilang panibagong capacities, kaya kahit papano kung mas malawak ang battlefield, mas madali nilang mayu-utilize ang kanilang panibagong mga kapangyarihan. Kaya naman hindi na nagpanggap pa ang dalawang ito. Hindi na nila pinatagal, inactivate na nila ang kanilang mga monster cells at nag-undergo na talaga sila ng monsterification. Unti-unti nang nagbago ang kanilang itsura, ang buong appearance ng kanilang katawan.
Pero hindi pa rin tumitigil itong si Flash sa pangiinsulto sa dalawang ito, habang sinasabi na hindi daw porke nakapasok na sila ng kanilang monsterification ay magagawa na nilang matapatan ang napakabilis na speed nitong si Flash. Pero binantaan siya ng dalawang ito. Hindi daw niya mababawi ang kanyang sinabi dahil from here on, things will have a different result. At matapos nga ang ginawang statement na yon nitong si Hellfire at nitong si Galewind, bigla na lamang naglaho sa paningin nitong si Flashy Flash ang dalawa. Buti na lamang at kahit papano naramdaman at kumagat pa rin ang instinct nitong si Flash. Nagawa pa rin niyang mablock at masalag ang atake ng dalawang ito. Napakabilis to the point na maging itong si Flashy Flash ay nagulat sa kanilang panibagong bilis. At kung kanina nga guys, sa kanilang usual na human form, sila ay mga disaster level demon lang. Ngayon sila ay mga disaster level dragon na. And as you know guys, disaster level dragon ay ang pangalawa sa pinakamataas na disaster level sa loob ng One Punch Man. So alam nyo guys kung gaano kadelikado, kung gaano kalaking threat ang dalawang ito ngayon. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na video, ang susunod na episode para sa pagpapatuloy ng laban na ito. At konting spoilers, doon natin makita ang isa sa pinakasolid na laban sa Monster Association War Arc. Ang laban na halos walang pag-uusap, literal na bakbakan, back to back, walang humpay, at makita natin doon na sa loob lamang ng konting segundo nangyari ang laban. Pero napakalaki ng impact, napakarami na nang nangyari sa gitna ng tatlong mga karakter na ito. At ang pinakahuli, ang ultimate move, ang ultimate attack nitong si Flashy Flash na tatapos sa laban, na kung saan mararamdaman nyo ang same vibes ng unang beses na gamitin ni Saitama ang kanyang Serious Punch. Be sure na naka-like, naka-subscribe at naringin ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-follow at naka-like na kayo sa iba pang mga platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin. Shoutout nga rin pala sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Stay put lang kayo guys. Bubusugin ko kayo sa ating One Punch Man Monster Association War Arc na to. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.